Another problem 6. Ang problem naman na to is about donation ng PPE. So, paano mo siya i-approach pag yung donation ay ang problem is about donation. Sabi dito sa problem na to, hanapin mo yung statement 1 and 2 kung correct daw ang statement na yon or mali ba. Ngayon, simple lang, konti lang yung nakalagay dito sa problem, yung mga information. So, analyze muna natin, basahin mo muna yung problem. In 2025 daw, yung Freya Corporation relocate its main office to a more strategic location within the city daw. To support the move, a shareholder donate. Ito na yung sinasabi natin, donate a parcel of land to the company. At the time of donation, yung land, nag-donate yung shareholder ng land sa kumpanya. The land may fair value amounting to 4,200,000. Ayan. In relation to the transfer, Freya Corporation incurred a 150 legal fees. Ayan. So, dalawa lang yung nakikita mo na digit na nandito eh. Itong 150 at saka itong 4.2 million. Okay, so ang sabi dito, syempre, ma-analyze mo na yung dalawang given ay na-identify mo na. Ngayon, yung magiging transaction analysis natin, yung initial cost ng donation ng asset, na donated asset, di ba? Yung land. So, kapag yung asset na-acquire through donation, yung initial cost or basis ng recorded at its fair value on the date ng donation. So, nag-donate, di ba? Anong date daw donation. Ngayon, any direct cost na incurred na nangyari by the recipient ng company to get the asset ready for its intended use are added to its fair value. So, i-add mo kung anything na may mga nangyari na direct cost during the donation ng donation on the date ng donation na direct cost na incurred during nung pag-donate ng time na yun. May isa tayo nakita, di ba, na legal fees na nangyari na incurred. So, mangyayari niyan, may fair value tayo ng land, di ba, na amounting to 4.2 million. Ayan. Ngayon, meron tayong direct cost. Direct cost natin. Magkano yung direct legal fees niya? 150, di ba? 150,000. 150K. Ayan lang, 150K yun eh. Tapos, ngayon, ang initial cost na carrying value ng land mo, pag in-add mo yan, magiging 4,350. 4.3, 4,350,000. Yan. Ngayon, ang statement 1, ang sinasabi dito, ang initial cost ng land is 4.2 million lang. So, ang statement 1 mo, conclusion natin is mali. Diba? So, incorrect siya. Ang initial cost ay dapat ay 4,350,000. Fair value plus legal fees yung i-add mo. Okay. Ngayon, sa statement 2 naman tayo, parang sabi dito, journal entry to record the donation include a credit to donate capital of 450. Ayun, sabi doon. Fair value. Wait lang. Ulit tayo. Statement 2. Okay. Fair value daw ng land is we have 4.2 million. Ngayon, meron tayong cash. Yung legal fee natin, 150K. Direct cost yan.
Ngayon, yung amount to be credited to donated capital, ang mangyayari, i-less mo yung 450, di ba? Donate. Mahaba and capital. Ang mangyayari ay 4.05 M. Paano nakuha yung 4.05 M? Simple lang, i-minus mo yung 4.2 million minus 150. Ang lalabas dyan ay 4,005,000. Okay, so yun lang yung dito sa journal entries niya. So, ang journal entry to be recorded include na yung credit to donate capital of 4,050,000 pesos. So, conclusion sa statement 2, ang sabi dito, correct. So, yan. So, ang only statement 2 is correct. So, ang sagot natin is B. Yan, B. Yan lang. Okay.